Sabi doon sa Proverbs 6 verse 16, tuloy-tuloy lang natin ang pagbasa. Ito yung abomination sa Diyos. May 6 na bagay na ipinagtatanim ang Diyos. Ito yung basahin natin dito sa Proverbs chapter 6 verse 16. Ito yung God's hates. Nakikita natin, sabi po ng Banal na Kasulatan, ganito. Ito yung ayaw na ayaw ng Diyos. Okay? At isa sa mga ayaw na ayaw ng Diyos, yung nagkakagulo ang mga tao. Gusto niya peace. Gusto niya reconciliation. Gusto niya bati-bati tayo. Yun ang gusto ng Diyos. Kung gusto niyang buuin ang relationship niya sa tao, gusto niya ang tao at ang tao ay magkaroon ng relationship, good relationship to each other. At galit siya sa mga taong gumagawa ng kaguluhan at paghihiwalay sa mga grupo o sa grupo ng kanyang mga tao. Tingnan niyo po, sabi ng Banal na Kasulatan, may 6 na bagay na ipinagtanim ang Panginoon. Oo, 7. Nakita niyo kanina 6. Nadagdagang 7. Kasi nakalimutan ni Sir po yung isa. Okay, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakakala, mga masamang akala, mga paa na mapunin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang paghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Yung pasimuno ng kaguluhan, galit na galit ang Diyos sa Kanya. Ito po, hindi lang basta hate. Ang sabi po sa English ay abomination. See? Abomination po. Not just hate. But it is abomination to God. Okay. Alam niyo kung bibigyan natin rate yung hate and abomination, yung abomination, number 10. Yung hate, number 5. Yung angry, number 1. Tumataas yung level, nag-level up. Pag sinabing abomination, hindi lang basta yan hate ng Diyos. Kundi, ito ay isang kasuklam-suklam. Isang, alam niyo ba yung kasuklam-suklam? Kasuk-kasuk yun. Yung galit ka sa tao, kaya mong yung may mga gathering, kaya mong nakipagsabi ng plastika. Kaya mong hawakan yung sarili mo na hindi ka bibigay. Galit ka lang. Yung hate ka sa tao, medyo malapit ka ng bumigay. Pero pag abomination na, yung talagang suklam ka na sa tao, sigurado yung miski hindi magsalita, makita mo lang, susunggab ka. Nakikita niyo yung, ayun, napanood ko yung sa TV, yung maalaala mo kaya, Jetro Ramirez. Napagbitan ni-rape niya yung batang babae. At yung batang babae, anak ni James Garcia. Mahal na mahal niya yung anak ng babae. Yung anak niyang babae. Iniawat niya nga doon sa tunay na ama dahil bibintangan niya rin nire-rape ng ama. Nung makita si Jetro Ramirez ni James Garcia, talagang binugbog Hawak pa ng mga polis. Yun yung suklam na suklam. Hindi mapigilan yung kanyang sarili na bubugin yung gumawa ng masama sa kanyang anak. At yun ang Diyos. So, hindi lang binubuo ng Diyos ang relationship between
relationship, mabuo rin sa man and man. Tuloy natin magbasa sa Ephesians, sabi ko ng banal na kasulatan, ganito. Ephesians chapter 2. Ngayon, binasa natin kanina, itutuloy lang po natin. Ang sabi ko ng banal na kasulatan, sapagkat siya ang ating kapayapaan, He is our peace, na kanyang pinag-isa ang dalawa, yung dalawang nag-aaway, giniba ang pader na sa gitna ng pag-iwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, upang sa dalawa. Sino yung tinutukoy yung dalawa? Yung dalawang tao. Okay? Ay lalangin sa kanyang sarili ang isang bagong tao sa ganito'y ginawa ang kapayapaan at upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya ay pinatay ang pagkakaalit. So itong blood, itong body and blood na napako sa krus, yung body na napako sa krus at yung blood na tumagas mula sa krus na yan, hindi lang yan para i-reconcile ang Diyos at ang tao, kundi i-reconcile ang